Kasi ano yan option na yan nasa tao yan kung gusto mong forever ka pa mag-detect ng medicine. Hindi nyo kayang tumagal ng hindi kumakain, makakaramdam kayong panghihilo, panlalambot. My body is abused by eating too much carbohydrate, by drinking a lot. Dumura ako ng parang dugo. Siyempre, kung sasabihin ng doktor mo, yun na yung magiging final. Inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go! Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang diangkop para sa mga high-carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ng kailangan. Magandang umaga sa inyo mga ka-obese friend. Where are we going, girl? SM? Aura. Kasi pa na yung pag-ubo-ubo. Pa-x-ray ko na para sure na wala naman tayo problema. Anyway, may nagtatanong regarding fasting. Bakit daw ang mga naka-low carb, kayang-kaya namin mag-fasting ng medyo may kahabaan. 12, 14, 16, 24, minsan days pa nga. Pag naka-low carb kasi tayo, kasi sa mga ganyan is fat burner. Ang energy ginagamit ng low carb is galing sa kanyang sariling taba. Yung taba mo sa katawan, yung mga visceral fat, sa loob ng manloob, exogenous fat. So yan ang kinakain ng yung katawan as energy. So sa low carb, kaya niyang tuloy-tuloy na may energy. Pero pansinin niyo po, sa mga nagka-high carb, papansin niyo, hindi niyo kayang tumagal ng hindi kumakain. Makakaramdam kayong panghihilo, panlalambot, init ng ulo. Yan ang mga side effect niya pag hindi kay fat burner. Ganyan ang effect sa katawan ng tao. Magiging mainitin ang ulo. Right, girl? When I was still doing high carb, Papa's always mad, right? Now, is still Papa always mad? Sometimes. At least nabuwasan, di ba? Sometimes na lang. Ganun siya. Kaya mahirap po talaga kapag kayo magpa-fasting tapos high carber kayo. Sobrang hirap. Gutom ka na, nalalambot ka pa, sasakit pa yung ulo mo, at kung ano-ano pang discomfort ang mararamdaman nyo. Ganyan po siya Kaya bilib ako sa mga high carb tapos nagpa-fasting. Kasi kayang-kaya nilang kontrolin yung kanilang sarili. At para sa akin, napakahirap po nun. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya ako, nag-low carb, nakakatagal na ako sa fasting kasi fat burning na siya. Nababawasan din ako ng timbang. May moment po na nag-stall or bumagal ang aking weight loss sa kadahilan ng sobra naman ang kinakain kong fat. Kasi akala ko pag sinabing keto, more on fat lang ang okay kainin kasi yun ang energy ko. Na-disregard ko yung pagiging obese ko na malaki. Hindi na malaki pa dapat kong alisin sa aking katawan ng fat. Ganun po yung nangyari. Kaya po ngayon, mula nung sinunod ko po yung binigay sa akin ng aking dietitian, napapansin ko nga, parang bumibilis yung weight loss ko. So yun lang po yung yung isa sa advantages ng paglo-low carb. Hindi ka na pala gutom. Mas marami ka nang pwedeng gawin. Actually, yung mga iba naming member, yung mga doktor dyan na low carb doctor na sumasali pa ng triathlon sila, ang status nila, nalaban sila ng competition na is in a fasted state, hindi kumakain. Ilang oras din silang nakapasting bago sila mag-exercise. Gusto nila kasing din ipakita at patunayan sa iba na ang energy ng low carb is continuous even you're in a fasted state. Hindi ka required na kumain after 4 hours. Tulad ng dati natin, di ba? Musal, tanghalian, merienda, may coffee break pa yan sa alas 10 ng umaga bago mag-lunch. Tapos magdi-dinner. Minsan may midnight snack pa. Kasi ganun ako mag-aalmusal ako dati. Kakain ako ng almusal bandang alas 8. Bandang alas 10, susubo pa ako ng merienda niyan. Ano ba merienda ko pag alas 10? Well, kasi may tindahan ng wife ko. Kapitbahay ko siya actually. Punta ako sa tindahan nila. Magbibiskwit-biskwit ako tsaka soft drinks. Yan ang buhay ko dati.
Alas 10 ng umaga, mag-soft drinks ako. Girl, is that right? I'll drink soft drink and biscuit in the morning, merienda, for several years. Sa tindahan ni mama mo, ni Lolo Jess. So, yan. Ganyan siya. Ganun yun ang buhay ko. And then lunchtime, kakain ako ng heavy. Badang almost alauna siguro. Hindi ako sumasabay sa kanila kumain sa bahay. May sarili kong oras ng pagkain, mga bandang 1. Kakain ako ng sarili ko. Tapos nun, heavy na yun, marami. Nagpapabandang alas 3, alas 4, kakain na naman ako. Magme-merienda na naman ako niya. Tapos kung magmerienda, depende. Pero kadalasan mga biskwit-biskwit lang sa tindahan ng girlfriend ko pa lang yung wife ko. Ganun yung buhay ko dati. And then, magdi-dinner. Siyempre, dinner, heavy na naman. Pagkatapos ng dinner, pag nagkatuwaan kami magkakaibigan, mag-iinuman na naman yan. Bandang alas 9. Tapos yung inuman na yun hanggang madaling araw na yun. Mga bandang alas 4, alas 5 na madaling araw. Pag lasing na lahat, kakain pa kami niyan ng lugaw. So carb or kanin na. Kung isan, ulam, sisig, mga ganun. Mga nabibili sa mga karinderya na hanggang na 24 hours. Ganun ang buhay ko dati nung wala pa akong work. Kaya na-realize ko, bro nyo, ilang years kong ginagawa, na-realize ko talagang doon nasira yung katawan ko sa pag-abuse. Siyempre, makanin ng way of eating mo nun, carbs kasi mahal ang ulam. Wala naman akong work mga panahon na yun. Ano pa tayo nun? Pal pa si papa mo nun, Aces. Pal pa ako nun. You know what is pal? Palamunin. Mama Mia and Lolo Moy gave me food. They're the ones who provides food because I don't have a job. Yan ang buhay ko dati. Tapos, repeat na lang yun. Siguro, mawawala lang yung breakfast ko ng umaga kasi tulog pa ako. Ganun lang ang difference na masasabi ko. Gising ako niyan, lunchtime na. So, everyday na yun. Look, ganun lang. Kaya masasabi ko na my body is abused by myself by eating too much carbohydrate, by drinking a lot, at hindi ko pa nababanggit yata, nag-i-smoke din ako nung araw. Doon ko naramdaman yung mga sakit-sakit ng katawan. Dumating ako sa point na gusto ko na mag-quit mag-yossi, bigla akong tinigil ang pagsisigaret. Nagkaroon ako ng ubo, same time, tinigil ko ang cigarette. May point na dumura ako na may konting parang dugo na buo-buo at natakot ako sa panahon na yun. Pero mo, mabuka ng dark red, parang brownish, parang natirang, parang feeling ko dugo-dugo na dumikit sa lungs, parang ganun. Dumura ako ng ganun. Hindi naman ako masakit yung throat, wala naman ako naramdaman, pero yung lungs ko alam ko mabigat. Hindi pa pandemic yun. Dumura ako na may konting blood, kaya abuse talaga. Kaya ngayon, pinagbayaran ko na. At marami sakit na naglitawan. At ang mas malupit pa niyan, dahil sa maling mga pagkain, naging diabetic ako. Kaya guys, yung pagpapasting, kung kayo ay magsisimula ng low carb, mas unahin nyo yung tamang pagkain. Kumain kayo ng whole food, animal based, o kung gusto nyo ng green leafy vegetable, pwede rin. Pero sasabihin nyo na magpa-fasting kayo agad, baka hindi pa kayanin ng katawan nyo, makakaramdam kayo ng iba't ibang klase ng pananakit sa katawan, hilo, hindi kayo mahilig sa fatty food, hindi rin kayo mahilig kayo sa salt, hindi po pwedeng takot ka sa salt sa low carb. Nagagaling lang namin mag-grocery ng aking daughter. Kailangan po aralin po natin dahil po pag hindi natin iba't ibang klase ng pananakit sa katawan, hilo, po tayo sa nutrition bago po tayo mag-fasting. Yun lang po ang suggest ko sa inyo bago kayo mag-low carb, aralin nyo po muna dahil kailangan equip po yung knowledge po ninyo, alam nyo po na mga limitations. Huwag po kayo magsisimula ng low carb kung narinig nyo lang na, oy, low carb, ganito ganyan, huwag kain ng rice, ganyan. Hindi po proper kasi yung ibang low carb eh. Pag may sakit po kayo, kailangan ng paglo-low carb nyo po is proper. Kasi po, lalo na't mga diabetic, wala na yung iba dyan, type 1 diabetic na hindi naman talaga po, hindi basta-basta mag-low carb. Yun ang delikado. Baka po magkaroon po kayo ng ketoacidosis o tsaka hypoglycemia. Pag type 1 diabetic kayo at nag-low carb kayo, tapos
Ngayon, pag sumama yung pakiramdam nyo, bigla kayo mag-i-insulin, masama po yun. Hindi po pwede yung ganun. So, dapat kumontak po kayo, magpasailalim kayo ng low carb doctor para guided po kayo or coaches. Yan po masasuggest ko. Sa diet naman, kung may sakit po kayo, mas maigi, magpa-dietitian din po kayo, low carb dietitian. Meron po dyan. Napakaswerte po natin sa panahon na to na lahat po na kailangan natin, nasa daliri na lang natin, madali lang kontakin, madali nang i-research. Na hindi ko masisi yung mga panahon noon na tayo mga tao, tayong may sinabi about health, nagkasakit ka, syempre, kung sasabihin ng doktor mo, yun na yung magiging final. Wala ka ng chance na mag-isip ng another way para mag-isip ng paano tayo magiging better. Kasi ano yan option na yan nasa tao yan kung gusto mong forever ka ba mag-take ng medicine. Kung option mo rin kung gusto mong hindi ka magme-medicine, ayusin mo ang iyong sarili through diet. Yun yun po, doon tayo nabulagan Bago po kayo mag-low carb, kailangan intindihin nyo, nawain nyo paano siya tumatakbo. Huwag kayo maiinip sa fat loss nyo. Ako 2 years na ako naka-low carb, hindi ako nagkakamali. 2022 July, August. July, nagpa-check up ako. August, nag-start na ako mag-low carb. Hindi ako nagkakamali, 17. It took me 17 days or 1 month from July to August para makapag-adjust. Pinrepare ko ang budget namin sa family, sa bahay. Kasi nga, dalawa lang naman kami ng daughter. Pinrepare ko kasi from high carb goodies, mga pagkain high carb, yun ang mga gino-grocery namin Makita nyo, magastos ako dati 8,000. Snacks, everything. Kasama na, wala pa doon yung rice na weekly. Nakakaubos kami ng I think almost 10 kilos a week ng rice. Ganun po ako kalakas kumain. Motor ko, konti lang naman, 1 cup lang yan dati. So ganun po yung setup namin. Kailangan po natin aralin, tapos i-ready natin yung sarili natin sa transition. Masasuggest ko rin sa inyo na mag-invest din kayo sa mga gamit sa pangluto. Kasi kung wala kayong lutuan na maganda, ang pagkain nyo, baka hindi nyo kayong pasarapin. Kasi ang MSG, ang toyo, lahat ng klase ng sauces, mostly talagang out sa low carb. So mag-ready kayo, mag-invest din kayo sa mga, kung gusto niyo talaga, hindi kayo kasi magta-transition kayo from atubong may toyo, which is yung toyo bawal, inflammatory siya kahit na low carb. Kailangan niyo na siguro gumamit ng cocoa aminos. Ang cocoa aminos, fermented siya I think made out of coconut siya. Kaya cocoa aminos. Pine-ferment yung coconut, tapos nagiging parang malatoyo ang lasa, ang flavor. So, low carb siya, pero ang problema, hindi siya low carb. Kasi may mga nagsasabi na kapag may cocoa aminos sila, pumapalo din yung sugar nila. So, depende po sa pagkatao Depende sa reaction ng katawan nyo sa metabolism. At saka sa hormone problem nyo, kung paano niya i-accept yung bawat pagkain na i-input natin sa ating katawan. Mag-ready sa mga food na transition nyo na yung mga food nyo. More on meat instead of grainy products. Instead of rice. Instead of oatmeal. Akala ko low carb oatmeal. Di pala. Mapalo yung insulin ko. Yan po. Mga quinoa, mataas din ang carbs niyan. Kaya yung sinasabi nilang, low carb naman ako kanya. Tapos kumakain pa rin ng mga quinoa. Hindi kayo low carb. Nagbawas lang kayo ng carbohydrates. Pero hindi po kayo papasok sa low carb. Pag sinabi kasi low carb, sa pagkakaintindi ko according sa mga doktor, international and local, pag sinabing low carb, at least nasa 100 ka below grams of carbohydrates. Sama-sama na yun. Gulay, pero meron pa dong catch. Iiwas tayo sa mga ultra-processed foods like mga tinapay, biscuit, lalo na yan. Dati, akala ko pag dadiet biscuit lang kinain, hindi nag-rice, di nilala, mas malala pa pala yung biscuit. Kasi powdered na siya So pag powdered na, walang-wala ng fiber, halos yun. So nagiging potent na yung pagiging niya, yung pagka-width niya or flour, nagiging durog na wala ng fiber. Pag pumasok sa katawan mo,
ano na mangyayari? Hindi magugulat si insulin mo, papalo. So, tataas na sugar mo. Ganun na maling notion. Ang maling pananaw natin eh. Yun yung nangyari sa akin dahil di na ako nag-rice before. Pero yung naging diabetic pa rin ako. Biscuit na lang kinakain ko, tol. Sabi ko sa mga friends ko tsaka sa mga kapatid ko. Pero yung sugar ko pumapalo pag mataas. So, yan po ang lesson for today. Na ang paglo-low carb inaaral, hindi po siya basta-basta. Lahat ng gulay, lalating ko na, high carb. Maliban sa green, leafy, vegetable. Yan lang po masasabi ko. Malinaw po tayo doon ha. Pero kung magbe-vegetable ka, make sure wala kayong oxalate sensitivity. Kasi ako po, naniniwala naman ako sa sinasabi ng ibang mga naglo-low carb coaches and doctors na okay lang naman kumain ng vegetable. Huwag masyadong isipin ng oxalates. Pero kasi sa sitwasyon ko po, nararamdaman ko po yung oxalate. Oxalate, yun yung mga chemical na nasa halaman. Yun yung pangontra nila sa mga predator na kumakain sa kanila. Yan po yung oxalates. So, for iba sa atin, ako rin, noon, first time ko marinig, oxalate na yun. Ang alam ko oxalate, yung nilalagay sa labahan. Oxalic pala yun. Oxalic. Yun ang alam ko, oxalate. Kaya marami po talaga mamamali kasi unang-una sa internet, hindi naman tayo pare-pares din paniniwala. Ang diskarte ko po kasi sa ganyan, tinatry ko muna eh. Tinatry ko. Ilang buwan akong nag-clean muna ako. Elimination diet ako. Clean yung kinakain ko as in meat and egg, seafood lang. Walang hanggat maaari, hindi ako nagsusos-sos, iniiwasan ko yan. And then bigla, nag-incorporate ako ng lettuce. Sample na lang, nag-incorporate ako lettuce. After ko mag-lettuce, siguro, marami ko nakain lettuce. Siguro kung nagsasanggipsal kayo, mga tatlong order ng lettuce sa ganun. Isang basket na maliit na ganun. Tatlong order nun. Imagine niyo yun. Pagkatapos nun, after 3 to 4 days, ayun na. Nararamdaman ko may gout ako. Kaya paano sasabihin ko hindi oxalate sensitivity yun? Inulit ko ulit at plain muna ulit ako next week. Sige, nag-gout ako, humupa na si gout. Plain mo muna ako plain muna after 2 weeks. So, feeling ko okay na, walang gout. Inulit ko na naman, nag-lettuce na naman ako. Same dami, hindi ko pinalitan. After no, nag-gout na naman ako. Pero pag meat lang, hindi ako nag-gout. Hindi ba weird? Ayun po yung sinasabi ko. Meron po akong oxalate sensitivity na dati ay binabaliwala ko lang. At ngayon, nararamdaman ko na. Yun po yung oxalate sensitivity ko. Pero naniniwala pa rin ako. Naniniwala pa rin ako sa mga sinasabi ng mga low carb, ibang mga low carb coaches saka doctors na huwag masyadong intindihin yung oxalate. Meron siguro silang ginagawan something special. Siguro dahil nga kapag exercise sila, mas madali sa kanilang i-secrete yung mga uric acid nila tsaka oxalates nila. Siguro, I think. Pero kasi sa lifestyle ko, hindi ako masyadong mahilig magagagalaw. Maliban sa naglalaro akong badminton tsaka ng basketball nung araw. Yun lang naman ang sports ko. Yun lang po ang aking masasabi. Kailangan bago kayo mag-low carb, equip yourself with knowledge. At ang knowledge na yun, dapat alam nyo yung food list. Meron yan. Sila Dr. Grace Rojo, meron silang food list. Sila Doc Fee, by Atentios, AHA by Atentios, meron din silang food list. Try nyo magpa-check. Kay Doc Bry, meron din siya. I think parehas lang sila din ni Dr. Grace Rojo ng food list. Tsaka si Irish Radev nasa Canada yun. Kailangan talaga natin equip yung sarili natin with knowledge. Kasi pag hindi po natin ginawa yun, tayo po yung maliligaw. Yun din po yung nangyari sa akin before. Dahil ako po ay dakilang DIY. Mahilig mag-DIY. So ayun po, hanggang sa muli po. Ako ang iyong guinea pig so big, ang iyong friend, your obese friend. Bye-bye! Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, baka magulat ka, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sekreto lang natin.
Roughly kasi di ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako o paniwalain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa at maging masaya. At syempre, bisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Meron akong PhD dyan. Problematic, healthy diet. Yung akala nating healthy, hindi pala. 2022, ako po ay kabilang sa 38.6% of adults na obese sa Pilipinas ayon kay Best Friend Google. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, pag labas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan niyo ko sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umupragin sa inyo, di ba? Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!